Now, you realize na basura ka sa mga So, paano magtitiwala sa yung mga ngayon kung ikaw ang sumira talaga sa from the beginning? Hindi po tayo nagkulang sa pagbibigay ng suhestyon, kaya lang po hindi po tayo ang nagdedesisyon. Ayan, hindi siya nagkulang ng question. I told you guys na pumapapel si Harry Roque dito sa gulo, sa gusot mga kababayan ko ng pamilya mga kababayan. No? Na na talagang pumapapel siya mga kababayan ko. But suddenly, I told you guys, hindi siya pinakikinggan. Mga kababayan, tuloy. Para kay Tatay Digong. So, ganun yan pong ka-frustrated ako at iniisip ko nga, siguro mas mabuting labanan na yung aking walang saysay na kaso sa Pilipinas at labanan si Marcos dyan sa Pilipinas muli. Ayan na, mga kababayan ko. Dahil kayo namang mga Pilipino, ano ba yan? 2 taon na ako nagsasalita, nagwawakwak dyan sa Marcos ngayon na nagsasabi na wala nang dahilan para magpatuloy pang mamuno ang tao na wala sa tamang pag-iisip. Ito lang ha. 2 taong ka na nagnganganak, 2 taong ka na rin na hinahunting ng gobyerno, 2 taong ka na rin na gusto kang patusin dito. Alam mo, Mr. Roque, ito lang yan eh. You need to set aside yung pagiging panatiko mo kay Digong. Now, you realize na basura ka sa mga Tama, mga kababayan? Tama ba ako? Now, you realize na isa kang piece of sa mga And right now, mga kababayan, mga kapatid, naramdaman mo yung pagiging walang kwenta sa mata nila. I know na, alam mo si this is an ICC lawyer eh. Magaling tong lawyer na to eh. Sa totoo lang. Kaya malatupasyo to mga kababayan ko. Malatupasyo itong si Harry. But suddenly, mga kababayan, kahit kaya niyang depensahan si doon sa kulungan, mga kababayan ko, hindi niya magagawa, mga kababayan ko. Sapagkat hindi siya pinakikinggan ng mga Alam mo, baka nakakakalimot ka. Ikaw ang nag-booking kasi tungkol sa gentleman's agreement between the China, mga kababayan. Ikaw din na nag-booking at sumira sa mga So, paano magtitiwala sa yung mga ngayon kung ikaw ang sumira talaga sa from the beginning? Diba? Kaya nga bad trip sa'yo si eh. Diba? Ngayon, naramdaman mo na wala kang kwenta sa kanila. Anong gagawin mo ngayon? Uuwi ka na ng Pilipinas, mga kababayan ko. Tapos sasabihin mo, haharapin mo na lang si Marcos yung walang kakwenta-kwenta mong kaso dito. Ba't iniwanan mo? Tumakas ka dyan. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo, 2 years ka na nagnangangakngak. Ang sagot ko naman doon, anong pake ko kung 2 years ka na nagnangangakngak? Diba?